Kamusta? Ako si Typhoon. Mainit na pagbati, respeto at pagmamahal sa inyong lahat na yung bagong araw. Ngayon, kasama ko ang mga tropa ko. Oh, kumusta ka na, tropa? Ngayon, ang guwapo mo ngayon, Bonchuk. Anak kong matapang. Ayos na ba ang pakiramdam mo, ha? Guwapo kong anak. Sinabi ko na dati na ginawa ni Faisal ito sa kanila. Parang nababaliw na si Faisal. Kanina alas 5 ng umaga, sumigaw siya sa tabi ng bakod. Inaatong-alan niyang mga ito, mga kaibigan. Nabaliw na si Faisal sa mga kambing. Sira na talaga. Hindi ko na siya pinagsasama sa mga kambing ngayon. Kahapon, sobrang lakas ng ulan. Bagyo! Grabe talaga ang sama ng panahon. Hindi ako nakapag-upload ng video kahapon, pasensya na. Ngayon naman, may mga kargamento ako natanggap. Dumating na ang mga kargamento ko. Bibili ako ng pagkain ng mga kambing at bibilihin ko rin ang mga manok para sa mga aso. Bakit? Bakit mo kinakain ng mikropono? Nagsiselos ka ba dahil hinaplos ko ang mga kambing? Sabihin mo, ikaw ba ang gusto mong lambingin ko? Ngayong araw, gagawa ako ng daily vlog tungkol sa araw-araw kong buhay, pati sa labas ng bukid. Bonchuk anak, pag uwi ko, palalayain ko kayo. Okay ba yon? Tinitingnan nila ako, gusto nilang palayain ko sila. Pero hihintayin ko munang dumating ang anak ko. Hindi ko rin kayang iwan kayo. Tara mga pare, tingnan natin ang mga anak muna. Tapos lalabas tayo at maghahanda. Oh, Pamuk, Kepik, Bal! Hindi. Sandali lang. Huwag kang pumasok sa loob. Anong nangyari? Nagugutom na ba kayo? Nagugutom na ba ang mahal kong anak? Tingnan mo si Bonchuk, ang tapang ng anak ko. Grabe kayo. Rocky, nagsimula ka ng paliparin ng mga kalapate, ha? Rocky, halika. Lumabas muna tayo, halika. Na-miss na tayo ng mga anak natin, halika. Halika, kapag umalis ako sa tabi nila, parang sobrang nalulungkot sila. Sandali lang. Teka, hindi Bonchuk. Huwag kayong sumunod, anak. Gusto rin nilang lumabas, kaya pagbalik ko, palalayain ko kayo ng dagdag na 2 oras na yon. Ipakita mo nga sa amin ang leon natin. Ang gaganda ng leon ko. Odin Pasha. Mga kaibigan, ngayong araw, sinasabi ko na, may bagong babaeng Rottweiler tayong dinala at napili na ang pangalan niya. Sana ay maging maswerte siya. Isa sa mga taga-subaybay natin ang pumili. Sabi niya, gawing Maria ang pangalan niya dahil kahawig ito ng Marla at magkahawig din sila. Gustong-gusto ko ang pangalan kaya simula ngayon, Maria na ang pangalan ng bagong Rottweiler na babae at ilalagay ko na rin siya dito. May isa pa tayong poodle na wala pang pangalan kaya hinihintay ko ang mga suhestiyon nyo. Ngayon, iniisip kong ipakilala si Maria kay Odin. Anong masasabi nyo? Kasi balang araw, si Maria ang magiging kapareha ng ating Odin. Sana'y mabiyayaan tayo ng mga anak nila ni Odin. Gustong-gusto ko talaga yon. Hindi pa nag-iinit si Alex, pinaasa pa niya ako na darating siya sa huli. Aba, niloko pala niya ako. Kaya ngayon, kailangan ng maghanda si Maria dahil ipapareha natin siya kay Marla, pero gusto ko munang subukan si Maria kay Odin. Ano paladay nyo? Si Odin, hindi mo talaga alam ang galaw ni Pasa ngayon. Medyo hindi siya balanse. Kaya magiging medyo delikado at risky ang video na to. Pero sana makakuha tayo ng 5,000 likes sa video na to. Pangako ko, gagawin ko. Pagsasamahin ko si Maria at Odin. Si Carlos Baba, si Alex naman ay handa na ulit. Carlos, aligan ako. Guwapo at karismatiko ka talaga. Nung isang araw, hinila mo ako at parang napahiya ako. Astig ka, di ko kaya ang lakas ng leon ko. Dadalin pa natin siya sa palengke, di ko pa nagagawa yon. Lolo, huwag mong pilitin om hindi mo kaya. Para halimo talaga, grabe. Halika nga. Kuya, si Carlos, dadaling ko siya sa palengke para makita ko reaksyon ng mga tao. Curious ako, pero gagawin ko. Destan Baba, Asil, Reyna, gusto mo bang lumabas anak? Pupunta ako, promise. Asya, di rin kita mapapalabas ngayon kasi kakalinis ko lang ng kulungan. Mga 45 minutes pa lang, nagkalat na naman sila. Ngayon, ang dami kong binili para sa sarili ko. Grabe. Ang dami kong binili para sa sarili ko. Yung ibang kargamento, kinuha ko nung weekend kasi hindi dumarating sa bukirin namin. Kaya pumupunta ako sa bayan. Yung iba, darating pa lang ngayon. Hinihintay pa rin namin sila. Naubos na ang pagkain ng kambing, kaya bibilhin at aayusin namin. Pero maganda ang vlog natin na yon. Mga baby, anong ginagawa ninyo? Mga mahal ko, mga magaganda ko. Anong ginagawa ninyo? Tingnan ninyo, palagi ko silang pinapalabas sa hardin, pero hindi pa sila nasasama sa video. Gusto nyo bang ilabas ko nga itong mga baby kong babae at videohan para sa inyo? Makita nyo lang sila, pero sa labas, sobrang nakakatawa sila, grabe talaga. Ginugulo nila lahat ng tao at pinapabaliw pati mga aso pare. Salang huwag nyo akong tanggihan, pakiusap lang.
Pakilike, mag-subscribe at mag-comment sa video na ito. Malaking bagay sa akin ang suporta nyo. Sana, wag nyo akong tanggihan. Gawan nyo naman ako ng pabor. Alam nyo naman pinopost ko ang pinaka-aktibong nagkokomento. Grabe, anong ginawa nyo sa uling video? Grabe, hindi ko na alam kung sino nilalagay. 3 tao lang na ilalagay ko sa screen. Sorry sa di ko nabanggit. Ang daming comment oh. Tapos nag-comment pa kayo. Yung iba, i-reply nyo na lang sa sarili nyong comment. Maglalagay ako ng isa sa screen bilang halimbawa. Sundan nyo para mas madali kong makilala at mapili. Sa susunod na video, ipapakita ko ulit ang mga pinakamaraming nag-comment. Pakiusap ko sa inyo, mag-comment din kayo sa video na to. Kahit emoji, numero, kahit ano, ilagay nyo lang bro. Abang na video tayo bro, dumating yung package. Saglit, kukunin ko lang. Oh! Dalawa ba ang dumating? Mas marami pa yon. Baka mapunta na siya. Ayan, isa na yon. Tuwing Lunes ako pumupunta rito. Sige, kukunin ko na lang ba ang natitira sa Shanghai? Hindi, sa totoo lang, dadaling ko na lang ngayon. Paano? Kukunin ko na lang sa Shanghai, pupunta ako ngayon. Pwede naman, wala problema. Ibig sabihin, nandoon na siya ngayon, di ba? Sigurado ko bang dumating siya? Sigurado ako. Maaring papunta pa lang siya. Kasi may 5 o 6 na mensahe na dumating sa akin. Sige, paparating naman ngayon dahil nasa biyahe na. Tatanungin ko ulit ngayon pagdating ko. Sige, hayaan mo na lang siyang tumawag. Oo, alam ko. Sige, napasalamat na ako. Ayun. Ayos yung baba! Anak, walang dumating para sa'yo. Ngayon, ano naman itong mga to? Hindi ko alam po ano yan ha. Shampoo ng kotse yan. Bumili ako ng shampoo pang hugas ng kotse, yun din ang dumating. Alam ko ba like you do? Apat pa ang parating kong package kuya. Madami talaga akong nabili. Nagse-set up ako ng sistema dito ngayon. Pagaandahin ko at papadaliin ang living area ayon sa sarili kong estilo. Yung mag-enjoy ako, lagi tayong abala sa mga aso. Oo nga. Gusto ko rin na magkaroon tayo ng espesyal na bagay para sa sarili natin. Aha, tingnan mo, naiwan pala natin bukas ng pinto. Nora! Ano nangyari mga anak, mga baby? Mga kaibigan, magulo dito ngayon. Ay, yung bahaging brande. Tingnan mo si Dede. Dede, anong nangyari? Si Isabel lang ang gumagawa nito dati. Ngayon, pati si Dede nagsimula na rin. Ayos ha, naglagay pa kami ng pinto dyan. Wala rin pala silbi. Alam nyo namang ginawa namin ng siluman dito. Pinagpaguran talaga namin. Pero dahil hindi naman tunay na biyasa ang gumawa, hindi niya nagawa ng maayos dito mga kaibigan. Mula rito, tuloy-tuloy ang tubig na galing sa alulod, dumidiretso pababa. Laging umaagos ang tubig dito sa mga lugar na to. Walang silbi ang alulod na yan. Naglagay siya dito pero hindi inayos ng maayos. Nagbayad pa kami pero sinayang lang ang pera at ginulo ang lugar namin. Kapag umuulan, sinusubukan naming ipulin lahat ng gamit sa isang tabi para hindi abutin ng tubig. Isipin mong binaba ang lugar na ito. Naging aral ito sa amin kuya, huwag basta papapasukin ang kahit sino sa bukirin nang hindi iniimbestigahan. Totoo, hindi mo talaga dapat papasukin. Ang daming abala at kahihiyan. Kaya medyo magulo ang mga gamit. Pasensya na po kayo. Bumili ako ng punching bag para sa sarili ko. May dati akong matibay na background sa boxing, pero matagal na akong tumigil dahil sa injury at kakulangan ng oras. Gusto ko rin magpapayat, kaya magsisimula ulit ako ng boxing training. Nakabili ako ng magandang punching bag para sa sarili ko. Ngayon nagsimula na ako mag-ensayo, puro cardio ang ginagawa ko. Ang gusto ko ay magbawas ng mga 20 kilo. Sa langga, sabi ko, makuha ko pa yon. Kasi sa boxing, pinakamabilis magpapayat pare. Puro cardio ito. Kaya buong katawan ng gumagalaw. Mabilis kang pumapayat at pinagpapawisan ng gusto. Bagay pa dito sa lugar namin. Maganda ang punching bag ko. Tapos, bumili rin ako ng gloves para sa sarili ko. Para hindi masaktan ang kamay. Maganda, bagay ito dito. Bukod dyan, tingnan mo kung ano pang binili ko. May mga ganitong pabigat. Hindi ko nga ito nahawakan ng maayos. Ngayon ko lang din ito nabili sa buong buhay ko at hindi ko pa nagamit. Nakita ko ito sa internet. Binubuksan mo ito. Isinusuot mo ito sa mga kamay o paa mo. Ang isa nito ay 3 kilo. Ang isa pa ay 3 kilo rin. Sa kabuuan, 6 na kilo ang dagdag sa katawan mo. Gagamitin ko ito sa pulsuan ko. Kung may susuot, kung hindi, sa paa na lang. Karaniwan, ginagamit nila ito sa mga paa. Susubukan ko ito para sa pulsuhan. Kumuha ako ng ganito para masubukan ko ang lakas ng mga braso ko. 6 na kilo ang dalawa. Sabi ko rin sa inyo, nahulog ako sa motor. Nasaktan ko ang tuhod ko, tingnan mo. Kakabili lang namin ang motor na to. Itong si Gyokan kasi. Nakaranas siya ng kamalasan. Nahulog siya sa motor. Kuhanan mo nga itong side ng motor. Ipalitan mo itong bahagi na to. Nabasag niya itong side panel. Pagkatapos, nabaluktot naman ang manibela. Ginagamit ko pa rin siya ng ganito. Si Gohan minsan nahulog, nasira niya yung motor.
Buti na lang, wala namang nangyari sa kanya. Nangyari na ang nangyari. Umorder na ako ng bagong manibela. Hinihintay ko na lang. Malamang nasa ibang kargamento pa yon. Ngayon din, kukunin natin yon. Hindi ko pa kinuha ang mga side panel na ito. Pupunta ako sa cross ngayon. Kasi plastic ito. Talagang natutumba kami. Nahulog din ako kamakailan. Ito rin, bumagsak sa tuhod ko. Nasaktan ko ang tuhod ko. Delikado talaga ang cross na yan. Balang araw gagawan ko kayo ng vlog tungkol dyan, bro. Sobrang saya. Minsan dinadayo namin yun sa gabi. Sa gabi talaga, dun pinakadelikado. Sobrang saya talaga. Bumili ako ng ganitong knee-pad para sa sarili ko. By the way, hindi ito advertisement o kung ano paman. Baka magkamali kayo ng intindi. Nakita ko lang ito sa internet tapos binili ko. Pagkatapos ko masaktan ng tuhod ko, sabi ko, kukuha ako ng isa nito. Ganito ang itsura ng loob nito. Pinoprotektahan ka nito laban sa mga tama. Hindi ko pa nga ito nasusuot, hindi ko pa rin tinanggal ang etiketa. Umuulan kasi, kaya hindi ako umalis. Isusuot ko ito. Dito, ito ilalagay. Sana hindi na ito mangyari muli sa tuhod natin. Kasi yun nangyari sa tuhod ko. Alam mo yun, sobrang nabahala ako. Sabi ko, buti na lang at hindi mas malala ang nangyari. Pagkatapos nun, kinuha ko to. Dito ko dinadala kotse at nililinis mga motor. Meron palang ganitong guwantes. Binubula mo. Nilalagyan mo ito ng shampoo. Hinuhugasan mo ang motor at kotse para iwas gas-gas. Ano to? Mukhang ito ay hand grip. Rochi! Oh, tingnan mo itong hand grip. Kumuha ako ng ganitong hand grip para mag-ehersisyo ng pulso ko. Isa itong adjustable na bagay, maganda. Pwede ko pala itong i-adjust hanggang 60 kilo kita mo. Ang antas dito. Nasa 5 ba ito ngayon? Hindi ko rin alam gamitin ito, matututo rin tayo. Ayan, hinihila mo ito ng ganito. Pinapatas mo. Nagiging matigas to. Kinuha ko ito para sa sarili ko, para mag-ehersisyo ng pulso. Pagkatapos noon, kumuha ako ng mop para sa paghugas ng kotse. Hindi ko pa ito nasusubukan, susubukan ko pa lang. Para hindi magasgasan ng kotse, hindi ko inuhugasan gamit ang brush. Ngayon, tingnan natin ang shampoo na ito. Tingnan natin kung ano ang itsura nito. Wala sa mga ito ang advertisement, kaya huwag niyong isipin na ganoon. Tingnan natin. Ganito ang itsura niya. Nakasulat na shampoo para sa kotse. Bumili ako ng shampoo para kotse. Susubukan natin kung ano ba talaga ito. 5 kilo. Nilinisin ko ang kotse gamit ito. Ngayon, dito ko hinuhugasan ang 2 motor ng sabay. Inililipat ko rin ang mga kotse sa may unahan. Doon ako magsisimula maglinis, ikakabit ko na ang vacuum at brush nito. Shh, Rocky. Magpakabay ka, wag siren yan. Naglilinis ako doon, libangan ko rin. May iba pang kargamento, pupuntahan din sa branch para kunin. May ilang bagay din akong binili para sa bahay. Hindi ko muna ipapakita sa inyo ang mga iyon na yon. Bumili na kami paunti-unti, maganda naman. Ngayon, bibili pa ako ng bench press na bangko. May barbell set na rin ako. Ihahatid ko muna ang mamayon dito. Oo, pupunta sana ako sa gym. Sabi ko, umuulan at malaki ang bakuran ko. Para saan ba ang gym? Eh, di mag-ehersisyo ka na lang. Gawin mo sa bakuran mo. Nagpapatugtog din ako ng gusto kong musika dito. Dito ko rin malayan na ehersisyo, kuya. Kakasimula ko pa lang naman. Magbawas muna tayo ng timbang. Maganda ang punching bag na ito, dekalidad. Pero medyo magaan para sa akin. Tingnan mo, agad siya lumilipad. May kinalaman ba ito sa kung saan siya nakalagay? Tingnan mo si Dede. Dede, huwag mo kagatin yung punching bag, anak. Hindi masyado maganda ang paglipad niya. Dapat mga 35 kilo rin ang bigat nito. Yun ang pagkakaalam ko. Hindi ko pa naayos ang pwesto. Ililipat ko pa ito. Dito, direkta itong nakahalang sa akin. Lolo, huwag mo kagatin yung punching bag. Malibok na, Lolo. Takot sila. Kahapon, dito rin natulog sila Rocky at ang poodle. Binubugbog ko ito, parang si Isabel kung umatake. Galon sila umatake. Pareho silang grabe. Ngayon, maganda na tayo ng dahan-dahan. Tara na sa palengke. Kunin na ang mga natitirang kargamento. Gawin natin ang pamimili para sa mga kambing. Gawin din natin para sa manok at aso. Patuloy tayo. Mga kaibigan, nandito na tayo sa palengke at nag-utom ako pagdating. Kaya sabi ko, kain muna tayo pre. Pumasok ako sa kainan. Ano ang meron sa pagkain natin ngayon? Meron tayong orman kebab. Arnavutciğeri. Ang ating mga pilaf. Ang masarap nating ayran at sarangsili at tubig. Magpakabusog muna tayo para bumalik ang ating lakas.
Pagkatapos doon, kukunin natin. Una, dumaan muna ako sa isang courier branch. Sabi ko nga, hindi dumarating sa bukid ang mga kargamento. May isang courier na 3 letra ang pangalan. Buti na lang at yun ang dumarating. Doon natin nakuha ang una nating kargamento. Nakuha ko na rin ang natitira kanina lang. Mamaya pupuntahan at kukunin din natin sila. Bismillahirrahmanirrahim. Dahil sa kaba, nakalimutan kong sabihin. Ano nga ba ang sinabi ko sa bukid? Magpapapayat ba ako ng 20 kilo, di ba? Sa nangyari? Kalimutan mo na magbawas ng 20 kilo. Baka nga makadagdag pa tayo ng 20 kilo, kuya. Hindi naman para mabusog tayo dito, kundi para lang kahit paano sumarap ang lasa sa bibig natin. Pinapakita ko lang, pasensya na ha. Pag nakita tayo, ililibre ko kayo, pangako. Pasensya na ha, binavlog ko ang buong araw ko para sa inyo. Tingnan mo. Mahilig talaga akong kumain. May isang pagkain na hindi ko gusto. Kabute! Kung meron din kayo pagkain na pinakaayaw ninyo, ilagay ninyo sa mga komento. Hindi ako namimili ng pagkain. Pero talagang hindi ko gusto ang kabute, kuya. Hindi ko talaga gusto ang pizza o kabute. Ano pa ba ang hindi ko gusto? Kabute, pizza. Lahat na natitira, kakainin ko, hindi ko palalampasin. Ayoko talaga ng pizza na may kabute. Tinan mo, pag kabute, kahit mapadpad pa ako sa isang liblib na isla at magutom, kung mantaming pagkain lang doon ay kabute, saka ako lang kakainin. Kung hindi, hindi ko talaga kakainin para lang hindi mamatay doon. Kung sabihin kong hindi ko rin kakainin, o na ako. Hindi ko talaga ganun kamahal. Ayoko talaga ng amoy ng pizza, nairita ako doon. Paborito akong pagkain. Ngayon, gustong-gusto ko talaga ang sarma, lalo na ang karalahan na sarma. Sobrang gusto ko yon, karniarik. Lahat ng mga ulam na may sabaw, mga ulam na may talong, mga ulam na may patatas, pati na rin ang kanin at iba pa. Kahit nung isang umaga sa almusal, kumain ako ng ulam na may sabaw. Paborito ko talaga ang mga ganitong ulam. Yung kultura natin sa pagkain, sa totoo lang, napakaganda talaga. Pero hindi ko maalala na yun kung ano talaga ang paboritong pagkain kasi lahat naman tinakain ko, kuya. Pero lalo na, gusto-gusto ko talaga ang sarma. Lahang sarma, sarma na dahong gugubas, karniarik. Gusto ko rin yun. Hindi ako masyadong mahilig sa mga pagkaing may karne. Huwag kayong magtaka kung kumakain ako ng karne ngayon. Paminsan-minsan lang ako kumain, mas gusto ko talaga ang mga gulay. Mahilig din siya sa mga pagkaing gulay. Mayor! May palig ng pamilya naming taga Caradeniz. Doon din kami nahilig sa gulay, kaya ganun. Ano naman ang paborito ninyong pagkain? Yung hindi ninyo gusto, ilagay ninyo sa mga komento. Kakainin ko muna itong pagkain, pero dahil nasa video ako, hindi ako komportableng kumain. Kakainin ko muna itong pagkain, kuya. Tapos, ituloy natin sa mga padala. Mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa tindahan ng manok. Dito ko kinuha ang pagkain ng mga bata ngayon. Tara, tingnan natin isa-isa. Ganito. Mayroon tayong 10 kilong ang balat. Ganito, gaya ng nakikita mo. Pagkatapos niyon, may 12 kilo tayong buto ng hita. Alam niyo naman, hindi ako nagbibigay nito. Palagi ko nang sinasabi sa inyo. Unti-unti ko na lang binibigay, tulad ng tig-1 o 2 bawat aso. Ayon doon ko binibigay, basta hindi sobra at walang masamang epekto. Kapag nasobrahan, nagkakaproblema. Pagkatapos doon, narito. Ano to? Buto ka ng pirsola? Ito, mga buto itong pangsabaw na butterfly cut. Tingnan mo itong mga nakikita mo. Ngayon, ito ang binili namin. Dati, buto ng dibdib ang kinukuha namin. Ngayon, ito ang nabili namin sa kabuuan. Halil tay, sana maging magaan ang trabaho. Salamat. Anong ginagawa mo, kuya? Kumusta na? Hawakan mong mahigpit ang kamay ko para makita nila. Bigyan ka nawa ng Diyos ng ginhawa, kuya. Kumusta? Ayos ka lang ba? Ayos na ayos. Ngayon, naisip ko rin mag-video. Ipakita ko na rin habang kinukuha ko ang mga ito. Ayos yan, siyempre, siyempre. Naiintriga ang mga tao sa pinapakain ko.
Tingnan mo, ito ang isang araw namin pagkain. Kuya, hindi ako nagsisinungaling. Araw-araw talaga akong bumibili, di ba? Araw-araw. Araw-araw, hindi talaga pumapalya. Araw-araw namin binibay. Hindi talaga pumapalya. Araw-araw kaming bumibili ng buto o produktong gusto niya. Pagpalain siya ng Diyos. Kaibigan ko. Hindi ba 2 tonelada kada buwan? Bumibili ako ng 2 o 3 toneladang manok. Kuya, marami kaming anak. Isang araw lang yan na pagkain. Sabi ng mga tao, paano mo sila inaalagaan? Kuya, kapag mahal mo, aalagaan mo talaga. Ano pa nga ba ang gagawin mo? Marami kaming anak, hindi ko naman sinasabi ng walang dahilan na hindi aso ang turing namin, kundi parang anak na rin ang pag-aalala namin sa kanila. Inuha ko sila dahil mahal ko at inaalagaan, mga kaibigan. Ngayon, ilalagay ko na sila sa sasakyan. Kukuha pa ako ng kargamento, tapos didiretso tayo sa bukid at doon natin itutuloy kung saan tayo huminto. Mga kaibigan, nandito na tayo para kunin ang pakain. Kuya, salamunalaikum. At alaikum salam. Kumusta? Maayos naman ang negosyo. Maligayang pagdating. Alam mo, ang mga kambing natin, Oh, pinahirapan tayo. Linggo-linggo akong bumibili ng pagkain. Kailangan natin na yun ng dinurog na sibada. si? Mina Flakes, Si? papayin para sa kordero. Pagkatapos, trigo. Kaunti lang ang bibilin ko. 2 lang kukunin ko, sapat na. Saka yung ano, kunin din natin. Alam mo yung maliliit na bato, yung dinidilaan nilang bato. Kumuha tayo nun, yung pinakamaliit. Batong asin yon. Oh, batong asin yan mula dito. Si? May 5 tayo kambing. Pili tayo ng maliit. Ano to? Ano to pagkain na may nakasulat na prinsesa? Ay, gatas, labing siyam. Hindi atin ang gatas na yan. Hayaan mo, tutulungan kita. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Ano to? Cebada ba to? Ibada na pinisa, ibato mo sa akin. Sana pala, tinulungan na lang kita. Wala na kuya, sapat ka na. Halika. Ilalagay natin ang barley, mga kaibigan, tuwing 10 araw tayo nakakabili ng sapat na pakain. Alam nyo na marami tayong kambing, manok, gansa at pato. Kaya kulang ang pagkain para sa kanila. Dahil hindi rin kasya sa ibang sasakyan, kaya ngayong beses, gamit ang toros, ako pumunta. Hindi namin mailalagay ang mga pagkain sa kabilang sasakyan. Halika na ngayon, tingnan natin. Sandali, wag mo na yung pansinin kuya. Ako na kukuha nito. Hindi, ako na ang kukuha, ikaw na lang. Sige, ibigay mo na. Sige, ako na lang kukuha nun. Tingnan mo. Matapal naman tayo, kaya natin buhatin, wala problema. Ilalagay din natin itong pakain pampalaki ng kordero. Sandali, tutulungan kita, sandali lang. Sana hindi mo pinilit ang sarili mo. Ayos lang, ma. Oh, ikaw ang maglagay ng asin. Ako ang bibili ng asin, ikaw ang maglagay ng mais. Pumili ka. Halika nga, tignan natin ang mga asin. Ito ang mga asin, mga kaibigan. Sabihin ko sa mga hindi nakakalam. Vitamin at mineral na kailangang dilaan ng kambing. Vitamin at mineral daw. Mahalat na bagay ito. Kumuha tayo ng isa, yung maliit lang. Kunin mo. 3 kilo, 8 gramo. Magkano ang kilo? Wale, 8 dira. Tingnan mo muna, kuya. ibaba mo sa walo. 30 lira. Sige, 30 lira ito. Nabili lang ang trigo natin. Kailangan pa ba ng iba? Wala na sigurong iba. Sapat na ito. Kayo ang bahala. Ano pa ang bibilihin natin? Magkano na ang halaga ng mga pakain? Titingnan pa natin na yon. Sandali, huwag ko rin makalimutan ng trigo ko, kuya. 100 lira na halaga ng trigo. Sige, halika dito rin. 130 piso kasama na ang bato rito. Si? Tingnan natin ngayon. Mahal kong kaibigan, esme lang ang binanggit mo. Durok na sebada. 8 at 6. Sige. Durov ng sebada, Isang pirasong cornflake, 800. Cornflake, 820. Sige. 820. Oh, isa pa, kordero. Pakain para sa batang tuba. palaki ng tupa. Malawak na pakain para sa tupa. 900 at 80 lira. Nagtaas na naman ba ng presyo dito? 900 at 80. Magkano ang sabi mo doon, kuya? Kuya, 130 lira yon. Naglagay pa tayo ng 100 at 30 pa. 2,700, 900 lira. Sige, card na lang gamitin. Sige kuya, 2,700. Wala na tayong ibang kailangan, di ba? 2,700 po. Oo, kuya. Pwede mo bang hawaan ng ganito? Sa tingin mo, tataas pa ba ang presyo ng pakain ng kordero? Tataas, di ba? Uli, 920 lang yun. Sa ngayon, hindi pa sigurado. Pero pagkatapos ng isang buwan, tataas na.
Sa katapusan ng Mayo, pagkatapos ng isang buwan, tataas na. Tumaas ni kasi sa diesel, di ba? Oo naman. Eh ngayon, wala talagang kahit ano. Ngayon ayos lang, hindi na pabago-bago, pareho lang ang takbo. Sige kuya, pakiprinta lang ang resibo. Kuya, sandali lang. Talagang ibibigay niya sa akin ang resibong yan. Sige, magandang benta. Salamat kuya. Salamat din sa'yo. Ngayon, nakuha na natin ang mga pakain ng hayop natin mga kaibigan. Mula rito, pumunta na tayo sa Bukirin. Huwag niyo rin akong biguin. Pakilike naman ang video na ito. Ituloy natin mula sa huling ginawa natin sa Bukirin. Mga kaibigan, nakuha na natin ang mga manok. Alam niyo ring nagpapakain ako ng iba pang alaga sa labas ng Bukirin. Pagkakuha ng manok, lagi akong pumupunta sa likod para pakainin sila. May isa rin tayong alagang babae dito na dating kasama ni Karabas, pero iniwan siya at umalis. Nagka-problema ang paa niya dahil sa distemper. May sakit ang alaga nating babae. Alak, halika nga rito, halika. Halika anak, halika, kunin mo ito. Araw-araw ko sila pinapakain, nakikiusap ang tingin sa atin ng mga hayop. Hinihintay nila ako. Kaya nga, tingnan mo, kapag umaalis ako dito, pinapahaba ko pa ang daan papuntang bukid ng mga 20 minuto. Wala tayong magagawa kundi pakainin sila. Wala ang nagpapakain sa mga hayop dito. Kawawa, gutom sila. Wala silang nag-aalaga sa kanila. Naintindihan mo ba? Kaya naman inaalagaan ko sila. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Sana nga lang, gusto ko sanang dalhin silang lahat sa Bukirin. Pero sa pagkakataong ito, natatakot ako na baka magkasakit sila, kaya hindi ko magawa. Kaya araw-araw, dumadaan ako para pakainin sila. Basta mabusog ang bata, tayo lang kasama niya, kawawa at mahirap lang siya. Kaya na, nakapagkain, kain ka ng mabuti. Anak, alis na ako ha. Halika! Halika, susubukan kita, halika. Halika! Halika! Ngayon? Mga Karabash naman. Halika, puntahan din natin ang mga Karabash. Pakainin natin sila. Karabash, halika anak, halika. Nasaan na ang mga leon ko? Halika, 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 halika. Tagbo, 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 tagbo. Masya Allah sa inyo mga baby ko. Anong ginagawa nyo? Nagugutom na ba kayo? Tingnan ko nga. Huwapo kong anak, halika. Halika, nasaan na ang mga baby ko? Grabe kayo. Kapag nakita nila ako papalapit, bigla silang tumatakbo. Dadalhin ko na ba kayo ngayon? Ha? Kayo na lang ang kulang dun ha? Isasama ko rin ba kayo? Karabash, halika! Namamingin kita, halika! Halika! Ay naku, ang laki ng baby ko. Salay, pakpalain ka. Ano ko ba namimiss nyo? Sabihin nyo totoo! Hindi anak, halika! Halika, halika, huwag kang magpakasutil, halika! Ibigyan ko kayo ng pagkain na yon. Anak, hindi ako ang namiss mo, kundi ang mga manok na naglalakad sa likod. Parang hindi mo naman ako namiss. Teka lang, anak, titinyan ko muna. Sandali lang, ay naku. Teka, huwag magmadali. Huwag mo magasgasan ng sasakyan, huwag magasgasan ng sasakyan. Kunin mo anak. Huwag magasgasan ng sasakyan, Karabash. Karabash, ang gagawin mo. Sige na anak. Hoy, Karabash, hoy, Karabash. Hoy anak. Anong gagawin mo sa daming buto na yan? Anong kakainin ng mga nasa bukid, Karabash? Kunin mo, anak. Naiiwan ito sa likod. Lahat binagsak niya. Nakita mo ba si Karabash? Teka! Ibay! Huwag ninyong kainin lahat. Anong kakainin ng mga nasa bukid na yon? Nandun, anak. Karabash, huwag mong sugurin ng lahat. Teka, ilatab muna natin. Para makakain sila ng maayos. Ibinwaos ni Karabash, kumuha ka anak. Mag-away sila na yon. Kumuha ka rin, anak na babae. Dalhin nyo na, tingnan natin. Kain ng maigi mga leon ko. Hindi naman ako ang namimiss ng mga to. Para mas namiss nila ang manok. Anong masasabi mo, kuya? Teka! Karabash, ilalatag ko yon pero hindi mo naman ako kakagatin, di ba? Teka! Ikalat din natin ng kaunti, kuya. Huwag mo rin akong kagatin. Eto! Hindi nang gagagat si Karabash, matalino siya. Oh, tingnan mo ito. 3. 5, 6. May isa pang asong bulag ang isang bata sa kabilang baryo. Mas malala ang kalagayan niya, bulag siya sa 2 mata, sinusubukan niyang mabuhay sa kalsada. Tuwing dumadaan ako, pinapakain ko rin siya. Pero ngayon, hindi ko siya nakita habang papunta ako rito. Karaniwan, lagi ko rin siya pinapakain. Tuwing dumadaan kami dito, binibigyan namin sila. Lahat sila ay umaasa sa atin, kuya.
Kung hindi natin sila pakakainin, sino ang mag-aalaga? Sino ang magmamalasakit sa kanila? Buti na lang may isang kuya tayo dito. Sa totoo lang, hindi lang isa, 3 silang nandito. Sila rin, ginagawa nila lahat ng makakaya nila para alagaan at asikasuhin sila. Ako rin, tuwing dumadaan ako araw-araw, nagbibigay ako, mabuti yun. Inaabangan nila ako sa daan. Kapag nakita nila ako o yung sasakyan ko, nagsisimula na sila maglabasan lahat. Pero grabe talaga kung paano sila nagsisilabasan, hindi basta-basta. Hindi na nila ako kinikilala bilang amo. Para sa manok na lang sila pumupunta. Ito nga, ito. Hindi dahil namimiss ako. Kain na, anak. Mga bata, alis na ako, Karabash. Pinakain ko na kayo. May kailangan pa kayo, anak? Wala naman na. Sige, kainin mo na ang pagkain. Huwag na huwag! Huwag na huwag! Huwag kang magpasaway! Tara, dahan-dahan tayong pumunta sa bukid mga kaibigan. Karabash, aalis na ako. Aking aslan, napakagaling mo. Sana'y pagpalain ka. Mga bata, namiss niyo si tatay? Ngayon, itapon natin ang isang kahon ng manok sa mga aso natin mga kaibigan. Umalis na tayo. Buksan natin ang natitira pa nating mga padala. Hayaan mo na nating mabusog ang mga nasa harap ng pintuan. Nagutom na ba? Ang mga baby ko, nagutom na ba? Tabi, pala. Ayun, mabuti. Para sa mga mahal ko. Oo, bumili rin ako ng mga bulaklak, mga kaibigan. Ang gaganda ng bulaklak. Sandali lang, mga baby. Tingnan mo ang mga bulaklak na ito. Tingnan mo ang ganda niyan. Parang asul. Asul ba ito? Anong kulay ito? Ube. Rosas pula. Magbibigay ako ng puso sa mga komento ng makakahula kung anong bulaklak ang mga ito. Anong bulaklak kaya ito? Tingnan natin kung sino ang makakahula ng tama. Nasa paso rin ng mga ito. Papa ang binili ko nito. Pagsasamahin ko sila sa isang malaking paso, ilalagay ko doon sa tabi ng container. Gustong gusto ko ang mga bulaklak. Ang gaganda nila. Mga bata, gutom na ba kayo? Kaplan! Kuya, uunin ko na ba ang kargamento? Sandali, kunin din natin ang mga kargamento natin. Hayaan natin silang mabusog muna. Tyson, baba, mukhang gutom na gutom ka ha? Pero hindi pa oras ng pagkain nila. 3 oras pa bago ang oras ng pagkain. Maghagis tayo ng isang kahon para mabusog muna ang mga nasa gitna, mga kaibigan. Curious ako sa kargamento ko. May 2 pa raw na di pa dumarating. Bukas darating din ang mga yon. Paisa-isa ang proseso. Kaya kung babalik ako bukas, 3 beses ko na. Isa pa. May padala ako sa lahat ng kumpanya ng kargo. Pinupuntahan namin lahat ng 4 na kumpanya isa-isa. Dahil lahat sila ay magkahalo ang dating. Ngayon, pumunta muna tayo dun sa may container. Tingnan natin ang mabilis. Tingnan muna natin ang mga bulaklak, kuya. Ang gaganda talaga ng mga bulaklak ko. Gusto ko talaga ng magandang bulaklak dito. Nakita ko sa palengke, nagustuhan ko, kaya binili ko agad. Dahan-dahan nating buksan para di masira ang mga bulaklak natin. Tingnan mo naman ito, hindi ba't ang ganda-ganda niya? Gustong gusto ko talaga ang bulaklak na ito. Hindi siya mabango pero ayos lang at walang amoy kahit maraming bulaklak sa hardin. Sige, ilagay natin ito dito. Mamaya na ang mga ito. Ililipat ko ito sa mas malaking paso. May mga parihabang paso, di ba? Itatanim ko ang 3 sa isang paso. Tingnan mo, ang mga bulaklak ay lalabas na makukulay ng ganito. Pulalila rosas. Halo-halo yan, kuya. Gustong-gusto ko ang mga bulaklak. Ayusin at lilinisin ko pa dito. Medyo magulo pa ngayon. Maganda. Talagang nagustuhan ko ang mga bulaklak natin bagay dito. Ngayon, tingnan natin kung ano ang dumating sa mga padala natin, kuya. Isa-isa nating buksan. Tingnan natin. Naintriga ako. Ayan. Bumili ako ng isang pares ng guantes para sa motor. Dumating na ang guantes natin para sa motor. Palalabasin ko na ba si Isabel kasama si Rocky? Teka, tingnan ko muna. Halika, anak. Mga ausisero, patay na sa chismis. Sabik na kayo, hindi na kayo mapakali. Nakalagay XX large. Tingnan natin kung kasya sa kamay ko. Ayaw pumasok. Pinilit ko, pero XX large, masigit pa rin. Maganda. Hindi, medyo mukhang di maganda to. Hindi ko nagustuhan ang loob, masyadong manipis. Pag nadapa ka dito, mapupunit talaga to. Baka dahil sanay ako sa winter gloves, kaya ganun pakiramdam ko. Rocky, ang tagal na natin di nagkita, tol. Ito yung sinasabi ko tungkol sa ugali ni Rocky. Ngayon, hindi ko masyadong nagustuhan itong gloves na to. Siguro kasi pang summer lang. Kasi ngayon, ang ginagamit ko ay pang winter. Makapal kasi yun, kaya ganun. Ano naman to? Ito ay isang espesyal na cream ko para sa balbas. Ano naman to? Buksan natin, tingnan natin.
Binili ko to noon. Hindi naman to advertisement o ano paman. Pampakintab ng dashboard para kuminis at kumintab ang dashboard ng kotse. Subukan din kaya natin to sa motor. Sprayer natin sa isang parte ng motor. Tingnan natin. Maganda ba? Nasaan ang itim na parte ng motor? Yun yung carbon. Subukan na nating i-spray ng ganito. Oh! Hindi rin ito masyadong halata. Pero bakit kaya bumubula ito ng ganito? Kailangan siguro punasan ito ng basahan. Sandali nga. Nasaan ang guwantes natin? Punasan natin ito gamit to. Tingnan natin. Tingnan mo. Mukhang medyo gumana yata. Hindi ko maintindihan. Shh! Isabel, wag! Pagpakabay ka. Si Isabel naghahanap din ng pagkakataon para atakihin si Tony. Si Isabel, nag-away na naman kay Tony kaninang umaga. Isabel, halika! Dumaan ka. Dumaan ka, Isabel. Dumaan. Naghahanap lang siya ng pagkakataon para sugurin si Tony. Hindi ko ito naintindihan, pero susubukan natin yun sa kotse. Subukan natin to sa kotse. Ano to? Mamaya na natin tingnan to. Tingnan natin kung ano to. Ang daming kung ano-ano. Itong bagay na to, para linisin yung kung ano ng kotse. Yung mga parte ng aircon at iba pa. Para sa mas detalyadong paglilinis. Naging interesado rin kami dito, pero malamang isang beses lang namin itong lilinisin. Tapos itatabi na lang sa isang sulok. Ngayon, ano naman ito? Tingnan natin ha. Oh! Nilalamig ang leeg ko tuwing nagmomotorsiklo ako kahit may helmet. Para mailagay ko sa leg ko. Pantakip sa leg. Suotin muna natin to. Saglit lang. Makoy, basahin. Ayos na ba ako? Parang hindi yata bagay? Sige, ganito ko na lang itutuloy ang video. Ito pa, ano naman ito? Ano naman ito? Ito naman? Basahan pala sa paghugas ng kotse. Malaki! Sinasabing sumisipsip daw ito ng tubig, susubukan natin. Ganito ang basahan para sa paghugas ng kotse. Pwede ko rin ito may pampunas sa motor na yon. Hindi raw ito sumisipsip ng tubig, malapad, maganda. Ganito ang klase ng basahan. Ang daming kung ano-ano kabubot. Tayo ah! Naiintriga lang ako dito. Itong bagay na to eh. Manibela, ito ng motor mga kaibigan. Sabi ko nga, darating ang manibela. Buksan muna natin to, sabi ng tao. Hindi original daw. Tingnan natin kung malaki ba ang pagkakaiba sa original. Parang manibela ng bisikleta to, kaibigan. Teka, tingnan mo ba? Uy, replacement din ba itong fork? Sabi ng tao, hindi original daw ito. Eh kung yung original nga madaling nababaluktot, ito pa kaya, mas madali siguro mababaluktot. Sa totoo lang, sobrang mumurahin pala nito. Sa totoo lang, hindi ko talaga nagustuhan yung pagkakagawa dito. Sana lang hindi na ulit mapipi. Isusuot ko to ngayon, tingnan natin. Pero sobrang mumurahin talaga nito, seryoso. Ang daming problema dahil sa ulan. Talagang, sa totoo lang ha. Kuya, ito talagang pinakakiniinteresan ko ngayon. Ito yung damit pang momotorsiklo. Hindi ko pa ito nasusuot dati. Wala naman talaga akong hilig sa motor dati. Ngayon lang ako nagsisimula. Curious talaga ako kung ano to. Parang armor lang siya. Matatagalan ako isuot to. Susubukan ko muna. Mga kaibigan, nakasuot na ako ngayon. Hindi masyadong bagay ang pantalon sa boots, pero ayos lang. Gusto ko lang malaman kung bagay. Subukan din nating sumakay sa motor. Subukan natin sa motor kung bababay sa atin. Tingnan natin kung ano ang itsura nito sa motor. Bumili rin ako ng isang helmet pang cross. Kinuha na rin natin, wala raw sa kanya. Hinihintay pa namin ang refund. Tapos maghahanap ako ng ibang bagong helmet. Hayaan mo na natin makabawi ang motor na yun. Bismillah. Yung motor natin, grabe, mga 500 kilo yata. Teka, subukan natin ibaba to. Akyat kasi eh. Bagay ba sa akin ang suot ko? Anong masasabi nyo? Parang masikip tong suot ko. Lahat ba ganito? O ako lang ang nakaranas nito? Hindi ko yun naintindihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayos pa sa motor? Akyat ka, lolo!
Masahe ba? Tumakbo ka, Lolo. Sige na. Yari na naman, kakakating na naman ako ng walang hiya. Nababaliw ang mga aso. Wag, Lolo. Hindi pare, sandali lang. Hindi. Sandali. Shh! Wag, Tede. Sandali, anak, wag. Manyak, sinusubukan na naman ang ugagatin. Sige. Hoy! Babasagin ko ulo mo, tingnan mo. Basagin ko yung ulo mo. Hoy, tumigil ka nga, Rocky. Walang hiya ka talaga, Dede. Saan niya tayo kinagat? Ayos lang, naging maayos din naman, dahan-dahan lang. Nagsisimula na tayo maging mahilig sa motocross. Ngayon, naisipan kong gumawa ng daily vlog para sa inyo. Ngayon, ayusin ko na muna ang mga natitirang gawain ko, mga kaibigan. Pakakainin ko muna ang mga aso, lilinisin ko ulit ang mga kulungan, at pakakawalan ko ang mga dapat pakawalan. Sige, mahal na mahal ko kayo. Huwag ninyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam, maging ligtas kayo, mga kaibigan.